Maraming beses na ako na-overdue at sobrang dami ko ding mga natatanggap na mga pananakot at harassments galing sa mga OLA or online loan applications, online lending applications. At sa video nga na to, i-share ko sa inyo yung top 6 strategies na ginagawa ko nga para maiwasan ko na ma-stress dyan sa may mga harassments na yan. So kung ikaw, lagi kang nangungutang, dyan ka kumakapit sa tuwing nangangailangan ka ng budget, panoorin mo yung video na to hanggang dulo at sana makatulong din sa inyo. Pero kung bago ka pa nga pala dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Dahil namimigay nga ako ng 100 Gcash pang load sa mga laging active dito sa ating kada upload. Ayan, mag-like, share, and comment dahil nakikita ni YouTube kung sino yung pinaka-active every week. So pag nakita niyo yung pangalan niyo dyan na may bilog, i-PM niyo na ako agad sa FB page ko. So umpisahan na nga natin ang unang-unang ginagawa ko na dati hindi ko ginagawa. So ngayon, para makaiwas talaga, hindi talaga ako ma-stress. Dahil yes, na-overdue ako, pero hindi ko naman yun tinatakasan. Ang gusto ko lang, ayan, payapa pa rin yung isip natin na makapag-isip kung saan tayo kukuha na maipambabayad sa may na-overdue natin. Para nga hindi ko mabasa yung mga harassments na yan, gumagamit ako ng ibang SIM or ibang phone. So, meron ako separate na phone and, ayun, separate SIM sa may talagang ginagamit ko. At yung mga nandun nga sa may phone na yon, yun lang yung ginagamit ko na mga pang-loan. So, kung kayo nagbabala kayo, wag nyo gamitin yung nagbabala kayo mag-loan or kung baguhan pa lang kayo na mangungutang online, natakot kayo ma-harass at pati na rin yung kapamilya nyo, kung takot kayo na ma-text yung mga katrabaho nyo, yung boss nyo, gumamit kayo ng ibang SIM. So, ganun lang kadali. So, ayun, pagka meron kayong na overdue, malapit na yung due date nyo, hindi na nga nila makokontak kung sino yung mga hindi mo inilagay as contact references. Dahil, syempre, limitado lang yung ilalagay mo dyan sa may SIM na yan. So, 5 contact lang. At make sure nakapamilya mo lang din para alam mo kung sino yung makokontak sa kanila or hindi. Para alam mo kung sino yung papaliwanagan mo kung bakit sila nakakatanggap ng mga harassments din kahit na hindi naman sila yung nangutang. So, yun yung number 1, gumamit ng ibang SIM or ibang cellphone. At limitahan lang kung ilan yung nasa may phone book, 3 hanggang 5 contacts lang. So yes, yan yung ginagawa ko nga. Para hindi ako nai-stress sa may sobrang dami ng tawag at kung ano-anong mga pananakot na babayaran naman natin talaga yon. Ang ayaw lang natin yung marindi yung utak natin kakabasa sa mga kung ano-anong pananakot nila. At ang pangalawa nga na ginagawa ko is, syempre, dun ako sa may mga walang matatanggap na mga harassments. Syempre, maiiwasan natin yung mga harassments na yan pag pinili natin yung tamang loan application na dapat utangan. So, ito yung mga safe na loan applications na dapat sinusubukan natin at pag nakita natin na okay, swak ang terms and conditions, loan agreements, loan details, dyan kayo mag-stick. At pag na-offeran kayo sa mga legit loan apps na walang harassment, alagaan niyo yung account nyo. Dahil yung mga legit nga na loan application ay yung mga SEC registered and CIC compliant. Pero take note lang, meron ding mga nakakalusot na SEC registered, CIC compliant pero may harassment din. So doon tayo sa may mga super legit, basahin nyo yung mga ratings and reviews sa applications nila sa may Play Store man yan or sa may App Store. Pag may nakita kayong may harassment, i-X nyo na yan sa listahan nyo. So yan ang top 2, pumili ng tamang loan application. So ako yung mga recommended ko ay yung Tala, Bilis, S-Loan, G-Loan, Maya Personal Loan, Maya Easy Credit. O diba, madami kayong choice. Kaya piliin nyo kung alin yung makakatulong talaga sa inyo. So piliin yung tamang application. Kung ayaw mo talagang maharas, naku po, kung meron ka ng budget, bayaran mo na yan on or before your due date. Kasi kahit na legit loan application yan, gusto pa rin nila yung 2 days or 3 days before your due date ay nagbabayad ka na. So yan din nga yung ginagawa ko. Nagbabayad ako ng on or before my due date. So, wag mo nang antayin na pinaka-due date ka na lang talaga mag-iisip ng saan ko ba hahanapin yung pambayad ko. So, nung due date mo pa lang ikaw talaga mag-iisip kung saan mo kukuhanin yung pambabayad mo. So, magbayad ka na on or before your due date. So, yan yung pangatlo, isettle nyo agad yung loan nyo
on or before your due date para meron ka ng peace of mind na wala na ako matatanggap na harassment dito dahil magbabayad naman na ako agad-agad. At pang-apat, communication strategy. So, eto, ginagawa ko din to, pero once na makipag-usap ako na magsabi agad ako dito sa may nautangan ko at may harassment pa din ako natanggap is auto-block na sila agad. So, ayan, communication and blocking. So, i-block na natin yung mga unknown numbers na yan. Once na hindi naman sila nakikipag-communicate ng maayos sa atin, kahit na maayos tayo makipag-usap. So, kayo pwede nyo nga sabihin, kung wala pa kayong budget, i-advance nyo na yung pag-message sa kanila. So, pagka may na-receive kayo na isang reminder, dahil alam naman natin na kahit legit yan, meron tayong matatanggap na advance reminder. Galing sa may agent nga ng mga OLA na ina-applyan natin. Ayan, try nyo makipag-communicate. Magsabi kayo na wala pa akong budget dito sa may due date na to, na pinapangako nyo na magbabayad sa ganitong date. So, mahalaga na makipag-communicate kayo. Pero pagka puro harassment pa din, i-block nyo na or i-silent nyo na yung mga text calls galing sa kanila. Ang mahalaga, magbabayad pa din tayo. So, ayun, communication is the key pa din, pero deadmahin nyo na pagka hindi pa din talaga maayos makipag-usap. At top 5, na dati nga hindi ko ginagawa pero ngayon ginagawa ko na. So, eto nga yung mag-lock ng FB profile para nga maiwasan din na ma-harass pati yung mga nasa may friend list mo. At syempre, para hindi ka ma-tag sa may FB, kung yung nautangan mo pala is hindi legit at nagpo-post pala online. So, maiiwasan na matag yung pangalan mo at yung mga kaibigan mo, yung lahat ng mga nasa friend list mo. Pero, may possibility pa rin na ma-post kayo dun sa may buy and sell sa lugar ninyo. So, ang mahalaga, hindi kayo matatag at hindi rin makukuha yung mga nasa may friend list mo. So, yan yung top 5. At last but not the least, mag-download kayo ng Who's Call na application. Dahil baka nga nag-iisip kayo anong loan application ba to na nangaharas sa akin sa sobrang dami na na-try nyo, na nautangan nyo. Isip kayo anong loan application ba to na nangaharas sa akin, sobrang dami na na-try nyo, na nautangan nyo, sobrang dami nyo ng overdue, tapos hindi nyo alam kung sino yung nangaharas na yon. Try to download Who's Call app, na meron nga din ako hanggang ngayon dahil dyan nga nalalaman ko kung ano yung full name ng agent na tumatawag sa akin. Ano yung loan application na yan na nanghaharas? Dahil dyan nga kahit na hindi nakasave yung mga phone numbers nila dahil unknown numbers nga sila, pero once na may Who's Call application ka, makikita mo dyan. May possibility na lumabas yung pangalan nila ng mga agent at may makikita ka dyan na nakalagay, harassment, scammer, makulit na agent, so may mga lalabas dyan. Kaya makikita mo na agad na ito harassment, ayan, huwag niyong sagutin kung sino man yung tumatawag na yan, lalo na kung ayaw nyo makarinig ng mga masasakit na salita, mga pananakot, mga threats. Alam nyo na agad or may idea kayo kung sino yung nasa likod ng number na yan. So ayan, para maiwasan nyo na ma-stress dyan sa mga harassments na yan, i-download nyo yung Who's Call application dahil makakatulong yan sa atin na mga nangungutang nga online at kumakapit sa mga loan application kapag kapos sa budget. So that's it for today's video. Ayan, pagka meron pa ako dito hindi nasabi para makaiwas sa may harassment, comment down below para mabasa ko nga din at mabasa din ng mga makakapanood pa na to. So that's it for today's video, and kung may gusto pa kayo ipa-review na loan application, comment down below para ma-review ko nga din para sa inyo. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!